I still believe the church yet to discover how to really recover from this rebellious spirit, no? Nakita ko po ang mga simbahan natin yan ay biktima ng pagliit kasi ang mga tao nasanay silang nag-ooperate sa spirit of rebellion. In fact, I like to say this. Some of you tonight, you don't see yourself as a rebel. But the truth is, some of you have the rebellious spirit. Because I'm trying to help you. Sabi ko sa akin ng mga pastor, paano ko po palalagay na ang simbahan? How can we grow as a family, as a church? And then I always tell them that unless you deal the hearts of the people to get away from that atmosphere of rebellion, nothing will happen in their life. Amen? Sabi po ng Bible, pag tayo po daw ay nag-ooperate sa spirit of rebellion, sabi po ng Bible, ito po daw ay katulad ng sin of witchcraft. Okay? Tanggalin niyo po yung crap, ano matitira? Witch. So, tinan mo yung katabi mo. Okay? Sabi mo, witch pala yun. Okay? Now, ano yung nawalang salita? Craft. Ang witch, magaling na crafter. Nagka-craft siya ng mga lies, ng mga ideas sa mga tao para sa ganon makapag-create siya ng convincing word. You know, rebellious people are very convincing. Amen? Pag sila nagsalita, lagi sila tama. Kaya nga convincing eh. Sa gawain po natin ngayon, isa sa mga tanging dahilan kung bakit nagsisilaguna ang mga simbahan, sapagkat nasuweto natin ang mga witchy girls. Diba? At saka mga witchy boys. Diba? Sino sa inyo nadapuan ng witchy boys? Pag ito nakausap mo, magiging witch ka rin. Because you will develop a rebellious spirit, and most of the time, it brings a lot of havocs in the church. Amen? Sa Bible, ang rebellion ay katumbas daw ng witchcraft. Okay? Sa Tagalog, ang witch, aswangers. Okay? Bruhilda, something like that, no? So, pag ikaw rebellious, okay, nagde-develop ka ng attitude, huwag kang mag-alala, lalabas naman sa iyo yun eh. Diba? Pag rebellious sa spirit ka, magmumukha kang, witch. Okay? Kaya yung mga rebellious, walang gumagandang rebelde, laging papapangit. Wala pa ako, alam mo, simula nag-rebel ako, gumanda ako. When you rebel, laging malungkot, masama loob mo, galit ka. So yung mga rebel, it's not a good beauty tips, okay? Pero when you learn how to submit, how to honor your leaders, ang mga mukha mo, free na free ka, no? Sino dito yung submissive ka na ngayon? Taas yung kamay. O yung mga husband, hindi makataas ng kamay. Bakit? Submissive sila sa wife nila. Tonight, I want to share Genesis chapter 1. Genesis chapter 16, starting from verse 1 to 5. Babasahin mo natin ito, no? Para makita po natin yung background ng aking share sa inyo. Let's start from the story of a woman by the name Hagar at ang kanyang master ay si Sarah. Okay? Now, Sarai, Abram's wife, had borne him no children. May problema, walang anak yung babaeng si Sarah. But she had an Egyptian what? A slave named Hagar. So si Hagar is slave ni Sarah. So, yan ang tinatawag na meron siyang leader, si Sarah, at ang kanyang disciple, si Hagar. Yan, okay? Siyempre, siya ang master, siya ang slave, okay? Merong leader, merong follower. Pag slave ka, follower ka. Pag Sarah ka, ikaw ang leader. Aha. Ganda na istorya. Verse 2. So she said to Abram, the Lord has kept me from having children. Go sleep with my disciple. Amen? Tama? Go sleep with my disciple. Perhaps I can build a family through her. Mukhang yung kanyang discipler, mukhang tiwalang-tiwala sa kanya. Now, sometimes your leader trusts you so much. So, Abram agreed to what Sarai said. Oh, ito yung tinatawag na indecent proposal. Grabe. Nakakita naman kayo ng wife na sasabihan yung husband, sweetheart, wala akong anak eh. Type mo yon. Sino?
Si disciple. Bakit? Wala akong baby, sexy yan. You like her? No. The truth is this, Abraham, wala akong anak. Please, pagbigyan mo naman ako. Hayaan mo na lang siya magdala ng anak ko. Kung kayo lalaki, ano gagawin niyo? Pagkakataon. Ganun ba yun? Verse 3, ano sabi? So after Abraham had been living in Canaan 10 years, Sarah, his wife, took her Egyptian slave, Hagar, and gave her to her husband to be his. Nagkasundo na to. Oy, mga wife kayo ha. Kayo ang nagsimula niyan ha. Malinaw. Malinaw yan. Amen. Mga babae, minsan mga babae na mga troublemaker. Pero tingnan nyo, pagdating ng verse 4, he slept with Hagar and she, what? Conceived. Hallelujah. When she knew she was pregnant, she began to despise her discipler. Ganyan talaga eh. Imaginein mo, Abraham is the father of all nations. The man with the mandate with God. Madikit ka lang kay Abraham, panalo na eh. Ikaw pa ginawang asawa. Now, nung magkaroon siya ng asawa, na si Hagar, nabuntis si Hagar, ng pambihira tong discipler na to, inaway na yung kanyang discipler. Now, bago ko ilipat yan, gusto ko pong tingnan muna sandali ninyo, ano ba ang ibig sabihin ng word na despise? The word despise means you look down, a feeling of scornful hatred, or a lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike. Ganun ang naramdaman ni Hagar kay Sarah. Ganyan ang naramdaman ng disciple sa kanyang discipler. Buksan ninyo sa verse 5, meron kayo mapapansin na pagbabago dito. Then Sarah said to Abraham, you are responsible for the wrong I am suffering. Teka muna. Ba't ako pinagbibintangan mo? Ikaw may kagagawan niya na. Pasensya na po kayo, ang mga babae. Talagang siguro ganun ang nature nila. Tuto ka ng mansanas at sisisihin yung asawa. Sabi po ng Bible, you are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms and now she knows she is pregnant. She despises me. May the Lord judge between you and me. Sinama pa si Lord na i-judge daw silang dalawa. Meron ba kayong katabing babae? Sabi mo sa kanya, now I know. Let's go to verse 6. Your slave is in your hands, Abraham said. Do with her whatever you think best. Ambay talaga ng mga lalaki, no? Hanga ako sa lalaki. Disciple mo yan. Sabi niya, gawin mo yung nararapat para sa kanya. Bait talaga ni Abraham, no? Then Sarah, baliktad na naman. Do what is best. The best is to mistreat her. Then Sarah mistreated Hagar, so she what? Fled from her. Yan po ang istorya ng runaway disciple. Yan. Ang topic ko ngayon is runaway disciple. Okay, now, una, mapapansin po ninyo, kapag ang isang tao ay medyo nagkaroon ng konting success na buntis, mukhang nakakalimutan ng pinanggalingan. Bakit nagkakaroon ng rebellion sa simbahan? Because ang mga Kristiyano mukhang hindi marunong umulala ng kanilang pinanggalingan. Nung sila'y unbeliever, pinag-pray sila ng pastor, sinyeran sila ng pastor, binisita sila ng pastor, ngayon sinipa nila si pastor. Samantalang nung nagsisimula, nahihirapan, si pastor ay laging nariyan. Si leader, papalo up, papray-pray. At sa tulong ng mga panalangin,
paggabay, sila'y unti-unting umasenso at nagsimula na siyang maging aswang. Nakita nyo? Bakit ang success nakakasira minsan ng buhay? Kaya yung iba, sabi ni Lord, wag mo nang bigyan ng success muna yan, masisira lang yan. Kasi not everybody can handle success. Amen? Yung iba mga tao sa simbahan, lalo na yung mga businessman, yung mga professional, ang dali niyang mamliit sa pastor. Dahil yung pastor, walang swelda, siya meron, di ba? Yung bahay niya, maliit yung bahay ng pastor, yung asawa, walang bahay, pero ang tawag, may bahay, di ba? Parang nakaka-confuse ang mga asawa ng pastor. Tawagin natin may bahay ni pastor na walang bahay, di ba? So parang mamaliitin. Kaya minsan ang mga tao sa loob ng simbahan, pag tinulungan mo ng maayos ang buhay, pag naayos, ikaw ang lalabanan. Nagpunta ako sa Amerika one day, in-invite ako, dumating ako, pinaupo ko ng pastor sa harapan ng at naghihintay kami nung pagdating ng mga tao sapagkat ang pagtitiboy na alas 7, mga alas 5 pa lang na indun na ako, nagkukwento kami ng pastor, unti-unti na dumarating ang mga tao. Yung pastor pumunta sa kanyang opisina, sandali, may gagawin, iniwan ako, nakupo ako doon, wala akong kausap. Si Lord na lang ang kinausap ko. So habang nananalangin ako, pabulong para wag nilang madinig, nagdadating ng mga tao. Laking mangha ko, may isang babae na medyo galit, masama ang loob, at ang kinagagalitan niya sa kanyang pananalita ay ang kanyang pastor. He talks so bad, she talk bad. Trash talkers, I could say. Antindi. Napalikon ako dahil sabi ko sa sarili ko, bakit tong babae na to ay napakasama ata ng dila laban sa kanyang pastor. And then di ako nakapigil, tumayo ako. Unti-unti akong lumapit. At unti-unti ko narinig na, si pastor kasi, bla bla bla. Alam mo yung pastor natin, bla 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 bla. And nandun ako sa gilid, sabi ko, napatingin ako. Sabi sa akin, bago ka ba dito? Opo, bago lang po ako dito. Hindi niya ako kilala eh. So bigla siyang, hindi niya ako inarapi, siya naman kasama ang tatlo. Bla bla bla, alam mo, ingat tayo, bla 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 bla. Sabi ko, parang galit ka sa pastor mo ah. Sabi niya, naku, hindi niyo lang kilala yung pastor namin dito. Alam mo yung pastor namin, bla 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 bla. Sabi ko, iba tabas talaga ng dila ng babaeng ito. Tapos sabi ko sa kanya, taga saan po kayo, ma'am? Ay, taga dyan ako sa ganito, bla bla bla. Okay? It seems to me that you are well off, sabi ko. Sabi niya, yeah. Alam mo, nagtiyaga ako mula sa umpisa. Alam mo ba, noong una, bago ako, ano ba trabaho nyo? Nurse ako dito. Ah, nurse kayo. Chief nurse. Oh, chief nurse. Sabi ko, ganun. Sabi ko, ilang taon na po kayo nagtatrabaho dito? Ako, kung ikukwento ko sa'yo mahabang panahon, pero a total of 25 years na magtrabaho ako dito. Bago ako naging chief nurse, dumaan ako sa hirap, bla 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 bla, hanggang marating ko ngayon. Kaya, nakabili ako ng bahay, pero mahirap lang ako dati eh. Bla 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 bla. Sabi ko, bakit parang galito kayo sa pastor nyo? Kasi, alam mo, ako nagsikap ako si pastor, bla 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 bla, bla 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 bla. Ganun ba? So, 25 years na po kayong nurse? Opo. 25 taon na ako, bla 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 bla. Ganun ba? Okay. Pwede po magtanong? Pwede. Nurse kayo? Opo. How many years? 25 years. Sa loob po ng 25 years, gaano karaming puwet ang hinugasan mo? Napaigtad siya. Ba't ganyan ang tanong mo? Hindi, kasi nurse eh. Ang alam ko, nurse, naguhugas ng puwet din yan eh, no? Yes. Sabi niya, sa totoo lang, oo. Nabilang niyo na ba yung puwet na hinugasan mo? Sabi niya, hindi ko nabilang, ang dami. Alam mo, may sabihin ako sa iyo. Yung pastor mo, kahit isang puwet, walang nahugasan. Ang hinugasan niya lang, yung puwet niya. Nagsimula siya magtaka, bakit gano'n magsalita? Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Bago ka ba dito? Ano po pangalan niyo? Ako si Bishop Uriel. Kayo pala si Bishop Uriel. Yeah, at nadinig ko lahat ng paninira mo sa pastor mo. Aswangers ka? How come people always talk bad about their leaders? Sino sa inyo mahal nyo, pastor nyo? At least mula dito, ha?
Baka naman paglabas doon, hindi nyo na mahal. Alam nyo, sabi ko sa kanya, alam mo ikaw, 25 years ka, binigyan ka ng success ng Panginoon. Nasaan ka nung ipinagpepare ka ni pastor, sa palagay mo? Tumahimik ho siya. Bakit andito ka pa rin? Tumahimik ho siya. You know, people, makatikim lang ng konting success, manduduro na. Amen. Ganun ba kayo? Ganun ba kayo? Tingnan natin. Kasi wala ka pang success. Pero pag ang usapan, pag meron na. Ha? Nung ako po'y 25 taong pastor na eh. May mga estudyante nung araw, wala silang pera eh. Pastor, pwede bang makikitira muna? Sa church na lang po ako matutulog para hindi na po ako magbabayad ng boarding house. Sige. Wala akong kaalam-alam. Pag natulog sila, ako pala magpapakain. Sabi ng buhay ito, oh. Wala lang ang sweldo, pinartihan pa. So doon sila matutulog. Eh, siyempre, may pagkain ako. Titignan. Pastor, gandang umaga po. Masarap po ba yan, Pastor? Anong ibig mo sabihin? Sarap niya, Pastor, no? Di pa ako nag-aalmusal eh. Ano ibig sabihin nun? Minsan sa gabi, darating, oh, brother, kumain ka na. Opo, Pastor, kahapon pa. Eh ngayon, hindi pa po. Mahawa ka eh. Grabe, pinakain ko sa palad ko mula first year hanggang fourth year college. Gumraduate. Yun, pagka-graduate, tinitira ako. Sabi ko, ito yung mga runaway disciples. Nakapag nakatikim ng success, nakakalimutan nila kung saan sila nanggaling. Amen. Sino ba si Hagar? Slave. Sino ba si Sarah? Yung kanyang master. Sino nagbigay sa kanya ng tagumpay? Nagbigay ng opportunity na mabuntis. Si Sarah, nung nabuntis, sino tinira niya? Yung nagbigay ng opportunity sa kanya. How come rebellious people try to ask help, and then when they were given help, they attack the person who gives help? Tama po ba? Kailan kaya natin matututunan na ang little success should always lead you to continually submit to your leader. Kaya lahat kayo itetest dyan. Ngayon, hindi nyo nararamdaman yan. Hamo pagdating ng success. Tingnan natin kung yung mga leaders nyo ay inyo pa rin irerespeto. Sa mga simbahan, pag may mga manager, may mga malaki sweldo, may mga business. Bakit yun? Lagi ang tingin nila sa pastor, ganun kaliit. Kasi sila engineer, siya pastor lang. Di ba? Eh ako pastor, ang trabaho ko ganon, pastor ganon. Minsan nalulungkot po ako makita na mga pastor ay dinadown. No? Kaya mga pastor, pag nagpupunta dito, talagang tinitreat ko ng mabuti. Sige, kain kayo. Walang bahay dyan. Di ka pinapakain sa church mo. Dito, papakainin kita dito. Di ka pinapainom ng kape. Ako, papainumin kita ng kape. Hanawa ko sa mga pastor eh. Kasi mga pastor, hindi nila inaalaga. Bihira, simbahan, inaalagaan ng mga pastor. Ha? Bihira walang special treatment eh. Kung alam nyo lang kung gaano kahalaga ang pastor sa simbahan. You don't understand how important is the pastor in your life. Kaya yung iba sa atin parang ang mga pastor parang wala silang parang walang dating sa kanila sa mga tao. Kaya yung mga pastor minsan tumatanda na lang, masama ang loob, di ba? Mamamatay na lang, wala pa rin bahay. Mamamatay na lang, di pa nakakasakay ng kotse sa talambuhay niya. Diba? Talagang puro tricycle lang, LRT, jeep. Pero yung mga member, ang yayaman na, 7 na kotse, di ba? 3 ang sala sa bahay. 7 kitchen. Hindi man lang bigyan ng isa ang pastor. Hindi nila, wala. Kasi nga, hindi kasama sa plano tong mga leaders na to eh. Pag sila naging successful, parang sa kanila lang. Sino dito mahal nyo, pastor nyo? Taas nyo kamay nyo.
Okay, tanong ko sa inyo, sino sa inyo may savings account para kay pastor? Pag wala, mga sinungaling kayo. Mahal nyo, pastor nyo, wala kang savings account para kay pastor. Naintindihan nyo ako? Nasyak ako one day nang sinabi ko sa church ko, mga kapatid, pupunta po ako sa Thailand kasi po pupunta po ako doon, dadala po ako, tutulungan po natin ng mga pastor sa Thailand. Lahat ng members ko nakatahimik, nagpray po kami. Pagkatapos po ng service, may lumapit sa akin. Sabi ng isa kong member, Pastor, kailan ang alis mo? Sabi ko, sa Wednesday, alis ako. Pastor, halika. Bakit? Alam ko, Pastor, ang pangarap mo, ang lalaki. Yung vision mo, yung dream mo, ang laki. Ang problema mo, wala kang pera. Sabi ko, ba't mo naman nasabi yan? Pastor, sa totoo lang, simula nung marinig kitang nangangarap para sa vision na to, nagtago na ako ng pera. Bakit? Para sa'yo. Gusto may pera ako. Gusto mo, gamitin mo to. Tinago ko to para sa'yo. Halos maiyak ako sa tuwa eh. Meron palang tao na nag-iisip na maganda yung vision ni Pastor. Maipag-ipon si Pastor. Para one day, pag nagsalita to ng pangarap, ako magpipinance ng kanyang pangarap. Abay, nung sinabi ko, magkano ba yung pera dyan? Tiningnan ko dun sa bank account niya, Pastor, 120,000 yan. Magkano kailangan mo? Sabi ko, Lord, may ganito palang tao? Yeah, meron po. Ikaw na lang ang hindi. Ulitin ko, mahal niyo ba, pastor niyo? Asan ang evidence? Show your account. Then I will believe on you. Amen. Mahal ko po si pastor. Ano ginawa mo? Wala pa po. Huwag mo sabihin mahal mo. Sabi ng Bible, kung titingnan nyo po, parang sinasabi sa atin ng Panginoon, you can always give without loving, but you cannot love without giving. Tama po ba? Mahal nyo ba, pastor nyo? Huwag ka nang sumagot, mapapahiya ka lang. Kung talagang mahal mo ang pastor mo, isasama mo rin siya sa success mo. Amen? Yung anak mo, pinag-iipunan mo, mahal mo. Yung asawa mo, pinag-iipunan mo, mahal mo. Yung pamilya mo, mahal mo, pinag-iipunan mo. Yung pastor mo, mahal mo, wala kang ipon. Paano yun? Lahat pinag-iipunan mo, siya lang ang hindi. Pero tawag mo sa kanya, I love you. Mahal ko, pastor ko, kaya wala akong iniipon para sa kanya. Yung pastor nyo, pag nangarap yan, patayin na. Ang lalaki ng pangarap ng mga yan. Wala naman pera. Alam niyo bakit wala silang pera? Nasa iyo eh. Ha? Hindi naman nagpupunta yan sa mga business world, hindi naman yan nag-uopisina. Ang iniisip lang niya, gawain ni pag-pray ka, tulungan ka lumago. Tama po ba? Kung pera pag-uusapan ng mga pastor ninyo, sa inyo lang magmumula yan. Kaya lang pag may success tayo, ang grabe, no? Hindi mo na tinulungan, nirebelde mo pa. How come people, when they have success, they even fight against their leader? Pag may konting success, kaya nga, mag-ingat kayo sa mga paparating na success. Lahat kayo, pinagpe-pray po ng mga pastor. Sigurado magiging successful kayo. Ang problema, kaya nyo kaya yun? Because yung iba, ito nga, sabi ko, nabuntis lang eh. Hindi naman siya nagkapera, hindi naman siya nabuntis lang. Biro mo yung pagbubuntis niya, in-identify niya kasi kay Abraham yun eh. For that reason, he got everything. Meron siyang pride talaga dun eh. Pero wala kang right to despise your master. Tama po ba? Alam niyo ang pinakamaganda natin gagawin? Wag na wag tayong manliliit ng mga leaders natin. Amen. Hayaan nyo na magkamali leaders nyo, wag lang ikaw. Tama po ba? Hayaan nyo na silang kung ano man ang gawin, pero never ever despise. Look down. Look at your leaders with hatred. Wag. Ikapapahamak mo. So apparently sa istorya pong ito, she began to despise her mister. He began to lack ng respect. You know, pag nawalan ka ng respect, magiging unsubmissive ka. Tanda mo yung sinabi ko. Pag ang mga tao nag-rebel, na wala ang respeto niya sa kanyang leader, ang number one consequence, hindi siya nagsasubmit. Kahit anong sabi ng pastor. Amen. Ganun ang attitude mo.
Kaya kita nyo sa mga simbahan, hindi makagalaw ang simbahan kasi ang mga miyembro, amen ang amen. But deep inside, they are despising their leaders. Amen? Bubulong pa yung mga, puro simula lang yan. Wala yan. Lulubog. Mag-cheer pa eh. Ang problema sa mga tao naging successful, they begin to think that they are better than their leader. Akalain mo, wala siyang matulugan nung bata siya, nakikitulog lang sa akin, pinatulog ko. Tapos wala siyang makain, pinakain ko. Sumuelto, gumanda buhay. Yun, tinira na ako. Sabi ko, sana maalala mo. Minsan, lalayasan ka pa. Di siyempre, pag lumayas, magtatake mo, ba't umalis ka? Hala, magsasalita pa ng negative, sabi ko. Wala, nakakalimutan niya yung tutong na pinakain ko sa kanya. Nakakalimutan niya yung tinitirahan ko pa siya ng ulam, nakalimutan niya na yun. Kasi nung walang-wala siya, gipit na gipit, humingi siya ng tulong. Nung nagkaroon siya, madaling makalimot. Amen. Sabi mo nga sa kanila, sana wag mong makakalimutan. Hallelujah. Sino rito yung may leaders kayo na ayaw mong kalimutan ng kanyang kabaitan, di ba? Mahal nyo ba yung mga leaders nyo? Alam nyo, dito nagpo-promote ako ng submission and love. Kasi nakita ko ang simbahan, pag wala nitong submission na sinasabi ko, hindi makapag-advance. Kasi walang ginawa kundi mag-awayan, magsiraan. Because rebellion is taking place in the middle of the church. Amen. So ano sabi po ng verse 6, Sarah mistreated Hagar, so she what? She fled from her. So ano nangyari? Ang mga rebellious na tao, whether you like it or not, one day, you will run away. Ngayon, pastor mo siya, one day you will run away because you don't like him. Ngayon, sa leader mo siya, but one day because of your rebelliousness, you will run away. Rebellion will leads to runaway spirit. Kaya kita nyo may mga Christian lumilipat sa ibang simbahan, hindi dahil sa mali ang pastor, pero nakuha sila ng rebellious spirit. Ang daming biktimang Christian yan. Sana wag kang maging biktima. Now look at verse 7. Buksan natin ito, verse 7. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. Now tingnan nyo to. Nung tumakbo siya, grabe, hinabol ng bakit angel ang humabol sa kanya? Hindi tao. Alam niyo kung bakit? Pag tao hindi tatablan, baka anghel maniwala. Yung mga rebelde, ang hirap kumbinsihin. Pag tao lang ang magpapaliwanag, kailangan pa ng anghel. Amen. Sino sa inyo kailangan pa ng anghel para maniwala sa teaching na to? Alam niyo, yung anghel, sabi ni Lord, angel, puntahan mo si Hagar. Lord, ba't ako? Hindi tatablan yan sa tao. Anghel, baka maniwala. Let's try. Tama? So ano bumaba? Anghel, the angel of the Lord found Hagar. Yun, nakita siya. Pero ito magandang pag-aralan. Saan siya nakita? Sa disyerto. Wow, akala ko pa naman ang ganda ng pupuntahan. Yung mga rebelde, ayoko na kay Pastor Oriel. Asa ka ngayon? Disyerto. Wilderness. Buti sana lumayas ka, napaganda buhay mo. Alam mo mga rebelde, that's what you got. When you rebel against your leader, you will always find yourself, makikiinom na nga po, gutom na po ako, pahingi po. You know what? I find out that guy, until now, walang trabaho, gumraduate na walang trabaho. Yeah, until now. That's what you got because you got the spirit of rebellion. Are you listening? Tumakbo ka, mabuti sana kung aalis ka. Nasaan siya natagpuan? Nasa 5-star hotel, nagsa-sunbathing. Ganun ba? Ha? Nung hinanap siya ng angel, nasan siya? Nasa Vikings, kumakain ng eat all you can. Hindi. Nasaan siya? There, near a spring in the desert. Malapit sa balon ng tubig sa disyerto. Ibig sabihin, nung tumakbo siya, wala siyang magandang lugar na puntahan. And then sabi ng Bible, it was the spring that is beside the road to Shur.
Hindi man lang nakainom sa bahay eh. Ibig sabihin, simula nung umalis siya, sa karsada na siya tumira. That's what you got when you are a rebel. Pagdating po ng verse 8, ito po ang nangyari. And he said, sabi ng anghel, Hagar, ano kasunod? Grabe naman, pinaalala pang slave. Nakakalimutan niya eh. Ano sabi sa kanya? Hagar, in-expect ni Hagar, Hagar, the wife of Abraham. Sabi ng angel, Hagar, the slave of Sarai. Sana tinawag mo na lang akong Hagar. Ba't dinagdagan ng slave? Kasi nga konting success lang nakakalimutan mong slave ka eh. So let me repeat, slave. Hindi pala ako na-promote. Akala ko na-promote na ako. Slave pa rin pala ako. Sa mata ng anghel, ako slave pa rin. Yeah, you think you are better? No, still slave. Because your spirit is a slave. Are you listening? Hagar, slave of Sarah. Ito maganda. Where have you come from? First question. Second question, where are you going? Dalawang tanong. Ilan tanong? Malinaw ba? Dalawa? Ilan ang sagot? I'm running away from my mistress. Kaya mong sagutin ang una, hindi mo masasagot ang pangalawa. Bakit? Umalis ako. Saan ka pupunta? Ewan ko. Saan nga pala? Saan nga pala? Hindi niya masagot yung number 2 question. Rebellion, are you ready for this? Will make you run away from your disciples and you are so happy, I'm free, I'm free. And then the question is, where are you going? Where are you going? Where are you going? Ano, saan nga pala ako pupunta? Madaling tumakbo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Yan ang espiritu ng rebellion. When you have a spirit of rebellion, you will run away from your leaders and then you don't know where to go. That's why the spirit of rebellion is usually used by the devil so that we could lose our destiny. Running away from your leaders will always lead you to nowhere. Amen? May mga members din ako, mali sa church ko eh. Nagre-rebelte. Minsan, di mo mapagbigyan ng gusto nila. Gusto nila sila masunod. Sabi nila, ayoko na dito. Yung iba, sinita ko dahil mali. Ayaw magpasita. Gusto nilang gawin yung gusto nila. Usually, nagagalit pag sinabi, mali yan. Bakit? Bakit ako na lang lagi nakikita? Lagi na lang ako sinesermonan. Alis na ako. I will run away. Alis na siya. Saan ka punta? Basta, alis na ako. Saan ka pupunta? Alis na ako. Saan ka nga pupunta? Aalis lang. Pero hindi nila alam kung saan pupunta. And then, they go out from the church. They lost their way. Nowhere to be found. And then one day, makakasalubong sila, backslider na, hirap sa buhay. Sabi ko, iyo, ba't ba nagkaganyan ang buhay mo? Iiyak. Pastor, nagkaganito po ako simula nung umalis po ako. Kasi po, yan po talaga yun eh. Amen. Ano sabi niya? I'm running away from my mistress, Sarah, she said. Yung tanong na pangalawa, where are you going? Hindi niya masagot. Kaya kung mag-aalis man lang kayo, at least alam mo yung address mo kung saan ka pupunta. Amen? Tama po ba? Because the moment you rebel against your leader and then you run away, you're just telling yourself, I cut my destiny away from me. Because whether you like it or not, God ordained leaders for your life. Siya nag-ordain ng mother at father mo to be your leader. Amen? Siya nag-ordain ng mga teachers mo. You cannot choose them. Because it was God-ordained authority over your life. Tama po ba? Hindi ka makapili ng sarili mong presidente. God-ordained leadership for your life. Sa iyong spiritual life, God will ordain pastor one day in your life. Tama? One day, God will ordain cell leaders in your life.
But if you don't know how to respect those leaders that God has appointed to you, I tell you, you will have a problem. No? Because itong mga leaders ninyo, lagi silang magsasabi ng standard, magsasabi ng system sa inyo, ito sistema natin, magsasabi sa inyo, ito ang ating standard, ito yung proseso. And you know, sometimes people don't like to join that. Magre-rebel tayo, ayaw tayo, because we don't want the standard, you know? We don't want the system, we don't want the process. But every church must have a standard. Amen. Ha? Tulad dito sa church po namin, hindi ka pwedeng tumugtog dito kung hindi ka nagdi-disciple. Eh bakit? Ang galing ka naman tumugtog. Oh, magaling ka tumugtog. Pumunta kay Herman Moreno. Kahit all night, magdamag, walang tulugan, doon ka tumugtog. But this is the Church of Jesus Christ. There is a standard here. Amen? Gusto nila, ibaba ko ang standard ko, na basta't magaling tumugtog, tutugtog. No way, man. I'm the leader. I provide direction. You want to play music here? The first requirement is this. You must become part of the cell. Regularly, you go to church on Sunday. You are doing your devotions. You're able to win souls and make disciples. You are a cell leader. Then get that guitar and do it. But if you don't pass the standard, don't even come up there. I'll kick your butt. Intindihan niyo ako? That's how we roll. Amen? Hindi po pwede ganon. Ako ang pastor, ako nagseset ng standard, everyone must obey, everyone must submit. Amen. Because ako ang mananagot sa Diyos. Hindi ikaw, ako. So pag ako ang pastor, ako mananagot, pagbubutihan ko. Maglalagay ako ng standard, Pag ang pastor naglagay ng standard, naglagay ng process, nako, lahat ng demonyo lalabas sa katawan ng mga miyembro. Maniwala kayo. Ayaw nila nung, bakit may standard? Bakit kailangan ba talagang mag-devotion? Magagalit. Totoo, talaga ba talagang mag-tithes? May standard. Amen. May process. Amen. Sino sa inyo nagsasubmit sa process ng simbahan ninyo? Sabi ng pastor, walang shortcut. Tumaan ka dapat ang pre-encounter, encounter, post-encounter, SOL 1, SOL 2. Yan. Yung pagsunod lang nun, it takes a lot of submission. Amen. Hindi pwede, pastor, para naman tayo hindi magbarkada. Baka naman puting SOL 3 na kaagad ako. Di ba? Tama. Pastor, talaga naman tayo naman nagsimula ng simbahan. Paano pwede namang diploma ako kaagad? Alam mo, yung mga bago lang naman. Tsaka alam ko na naman yan eh. Sometimes when the pastor says we will go through the next process, sometimes bakit gano'n? Alam niyo ang mga ayaw ng simbahan? Process. Ayaw nila ng process. Diyan nagsisimula ang mga rebellion. Okay? Pangalawa, ayaw nila ng system. Pag sinabi ng pastor, starting today, I want you to get ready for the next 6 months, everybody must go to the cell. Ayoko. Tingnan lang natin, patigasan tayo. O lahat, 2 buwan na po, yung iba hindi po nagsasell. O 4 na pong buwan, 4 months na. 2 months na lang, dapat lahat nakasell. 5 buwan na po, 1 buwan na lang. Talagang lalabanan eh. Bakit? Hindi nga tayo sanay mag-submit. Si amen. Tanggalin mo ang standard, mawawasak ang simbahan eh. Tama po ba? Tama? Nakalagay sa church, so all smoking area. Ha? Oh, dito kasi, tayo, we believe on the clouds of glory. Ano yun? Usok ng Yossi. Grabe. Na-imagine nyo kung tinanggal natin ang standard sa simbahan? Imagine nyo, walang standard, you know? Walang system. Sabi niya sa pagpasok niya, alam mo, meron akong gift eh. Anong gift mo? Alam mo, sa isang kumpanya, ako ang senior manager. Ganun ba? Pagpasok ko dito, mukhang kulang kayo ng management. So, ano gusto mo? Ay, plano ko sanang i-manage yung church na to para mas gumanda. What? Nag-pre-encounter ka na ba? No, hindi na. Mga pang ibang level yan. Wala yan. Iba yung level ko eh. People don't want to submit to the process. Di ba? Tama po ba? So, kapag nag-introduce ka ng vision, pag may vision, una, may standard,
may process, may system. The moment you put that process, system, maniwala kayo, yung mga tao, hindi mapakali. Ba't may ganyan? Kailangan ba? Ayaw na lang sumunod. Paano kayo makakapag-raise ng leaders kung wala kayong process? Paano nyo ma-maintain ang growth ng simbahan kung wala kayong sistema? Tama po ba? Amen. Sabi nung isa, Pastor, ang hirap ng church ko. Bakit? Grabe, yung napili kong 12, 11, Judas, isa lang ang Christian. Sabi ko, mas malala yung ibang simbahan. Karamihang members, puro Judas. Pastor, bakit Judas? Yung mga tao, yun yung mga taong who does not come to church on time. Mga Judas, who does not give their tithes. Mga Judas who does not bring their Bible. Yan ang mga Judas sa simbahan eh. Who does not bring their notebook. Who does not do their devotion. Totoo bang maraming Judas sa simbahan? Ayun pala ang Judas, Pastor. Ayun po yun. Amen? Tanong mo sa katabi mo, Judas ka ba? Sino rito yung nagsasubmit sa process? Taas yung kamay. Sino rito yung nag-o-obey sa system? Sino sa inyo rito yung you enjoy the standards? Pag meron ka niyan, payapa ang puso mo, hindi ka nagre-rebelde. Tama po ba? Kasi you simply obey your pastor. Tama po ba? Si Hagar, nakalimutan niya yung order eh. Buntis ako. Hagar, magsaing ka na, darating yung amo mo. Ano ka ba naman? Alam mo naman buntis ako pag sasaingin mo ako. Bakit? Ano connection ng pagkabuntis mo sa pagluluto? Buntis na ako. Bakit ilang araw na ba? 7 days. Aba, iba lang ang gustong sabihin, di ba? Ayaw nang sumunod sa order, di ba? Sa system. Ang mga Christian, ganyan. Lalo na yung mga nag-aral, tapos nagtapos, tapos may pera, mas mayaman sa pastor. Isama mo sa system, papalag. Amen? Parang dalag. Hindi mo mahawakan, ang lakas ng palag eh. Yung iba naman, hito, magtutusok pa. Galaga naman itong mga madudulas na to. Sino sa inyo hito ng simbahan? Hindi mo na mahawakan, sasaksakin ka pa. Di ba? Tama po ba? Sino rito yung parang kang bulig? Hindi mo mailuto, mahawakan, hindi mahawakan eh. Kasi ayaw nilang magpa-control. You know, pag may standard, may control. Pag may system, may control. Pag may process, may control. We don't want somebody to control us. Nobody want to tell me what to do. Yun ang mga talkies natin eh. No one tell me what to do. I'm on my own, baby. Teka muna. Pag nasa loob ka ng church, may standard, may system, may process. The moment you don't show up to that system and process, then you develop an attitude that we call rebellion. Amen po ba? Hindi ka na sumama, magsasabi ka pa sa iba. Ba't ba may ganyan? Hindi na lang tumahimik. Ba't ba may bla 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 bla. Do you understand that? Nag-instigate, tandaan nyo, ang mga rebelde, kaya nga tawag na witchcraft, nagka-craft. Kaya nilang gumawa ng istorya, magka-craft sila, para papangitin si pastor. Pag hindi niya pinapangit si pastor, siya kasi ang pangit. Kinakailangan papangitin si pastor para maging pogi ako. Kasi kung hindi siya pangit, ako ang pangit. So I will declare na he is pangit para ako pogi. Ganyan ang mga rebelde. Sisiraan na lang iba para sila lang ang tama. Say amen. Tama po ba? That's why, ang spirit of rebellion that is rampant in many churches, it ruins a lot of church. Naruruin po ang maraming simbahan. Kaya nga po, basahin natin ang verse 9. I'm running away from my Mr. Sarah. Verse 9. The angel of the Lord told her, ano yun? Go back to your mistress and ano? Biro mo, pinuntahan ka lang ng anghel para tanungin ka kung sino ka, ipalalang slave ka. Ang conclusion din naman pala, ano? Ano daw ang conclusion? Go back to her
and submit to her. Biro mo, paniwalang-paniwala siyang tama, para lang maunawaan niyang tama, anghel ang magsasabi sa kanya na kung ano yung mali. Alam mo, may Bible na tayo, may Word of God na tayo, may pastor na tayo. Sila yung magsasabi na siyang tama, wag mo lang hintayin pa yung para lang ma-realize mo na mali ka. Tama po ba? Ha? Ano sabi ng anghel sa kanya? Go back to your mistress. Bumalik ka doon. Makinig kayo. The longer you hold to your rebellion, mas malayo mararating mo, mas mahirap bumalik. Tandaan nyo, ha? The more na ini-insist mong rebellion mo, mas malayo mapupuntahan mo. Mas palayo ka ng palayo. That's why most people who rebel, they cannot come back. Ha? They cannot come back. Sabi ng Bible, bumalik ka na kaagad. Submit to her. Now, what is the promise of God when you learn how to submit? Verse 10. Ito ang pangako ni Lord. The angel added, I will increase your descendants so much they will be too numerous to count. Alam nyo, yan, the same word na yan is the promise of multiplication. The promise of fruitfulness and multiplication are for those people who learn how to submit. Sino sa inyo gusto mag-multiply ang life nyo? Sino rito gusto maging fruitful? Alam nyo, susi, stay with your leaders, don't run away, submit. Then God will give you the promise of increase. Amen. Kaya yung iba, hindi lumalago mga cell group, ibang church lumalago. Kasi rampant yung spirit ng rebellion eh. When there is rebellion, walang increase. When there is rebellion, walang fruitfulness. When there is rebellion, walang multiplication. Nako mga kapatid, wag nyo nang i-confirm. Maniwala kayo sa akin. 25 taon na po ako, lahat ng umalis sa church na pinagpapastoran ko na may mga toyo, masama loob, nagre-rebelde, look at their life. Wala kahit isa na umasenso. Kahit isa. I have yet to find out one person that because of rebellion, they increase, they multiply, and they become fruitful in their lives. Majority of them, their life is in a mess. Because the spirit of rebellion will destroy your life. Because that's the only character of the devil. He is a rebel. Are you listening? And don't take that character into your life. Kaya nga po, pwede bang lumago ang simbahan? Pwede mag-multiply? Pwede mag-increase? Huwag niyong papapasukin ang spirit of rebellion sa simbahan niya. Now, how you develop an atmosphere where rebellion will not prevail? Mag-set up kayo ng process, ng system at standard. Pag nag-set up kayo ng process, ng system at standard, everyone will break out. They will fight against it. Hayaan nyo lang. Pag nagsilayas na yung mga nawala na, then may standard na. Magtataka kayo, wala ng rebellion. Why? Palalayasin ng Diyos, paalasin ng mga rebelde na to. Hayaan nyo lang muna magsialis. Ako nung nag-G12 ako, 200 members ko. Ang umalis, mga 60. Grabe, nalungkot ako, Lord. Akala ko ba palalagoy mo, may lumayas na 60. Sabi sa akin nila, Oriel, hindi lumayas yan, pinaalis ko yung mga yan para dumali na buhay mo. Ha? Ngayon, yung 60 umalis, unti-unti yung nagbabalikan sa church. Yung iba, pag nakakasalubong ko sa kalye, Pastor, oy, siyempre, mabait pa rin ako sa kanila, hindi ko naman sila inaano eh. O, kamusta? Pastor, na-miss ko rin kayo ah. Salamat naman. Kamusta po, church pastor? Oh, sa totoo lang, it's get better when you go out. Yung ngiti niya biglang, sabi ko, hindi, totoo, simula nang umalis ka, lumago kami. At gusto ko itang pasalamatan. Alam mo, buti na lang umalis ka. Kung di ka umalis, malamang di kami lumago. They feel bad about that. Sabi nila, Pastor, niloloko. Hindi talaga walang biyot. Hindi kita binibiyot. Lumago kami nung nawala ka. Kaya ang laki ng pasasalamat ko. Tsaka nga pala kung saan ka man, doon ka na lang. Do you want to hear that? Then rebel. Mag-rebel ka? I can say that. Honestly, I say that word. Naka-smile pa ako. Alam mo, salamat sa Panginoon, umalis ka. Napaganda nung lumayas ka. Buti nga, ginawa mo yan eh. Salamat sa tulong mo. Kung hindi ka nawala, malamang hindi kami lumago. Dahil nawala ka sa buhay ko. Papurihin ang Panginoon. Hallelujah.
One day, you will heed that to your leaders. Na nung umalis ka, you run away as a disciple, it gets better, baby. Amen. Do you think it will be bad for us na ualis ka? Come on. Alam mo mga rebelde, ganito isip nila, tingnan ko lang mangyayari sa inyo. Lalayas ako. Then maasar sila, how come they got better without me? Yeah, because that's how we roll. Amen. Halis na ako sa church na ito. Come on, do it. Then you will find out kung ano lang ang value mo. Nung mawala ka, wala namang nangyari. Nung dumating ka, wala ding nangyari. Kaya mas mabuti pa, wala ka na lang. Your spirit of rebellion will contaminate other people. It can destroy others' life. So, nung umalis na, 60 people, man, I tell you, when I start the G12 Vision, 60 people get out of my church. I feel bad about it. Pero, one day, the Lord spoke to me, Oriel, kung hindi aalis ang 600 o ang 60 people, hindi makakapasok ang 10,000. Dahil yung 60 na yon, silang haharang sa pintuan. Because their attitude was so bad, you know, their mindset was so bad, walang taong magtatagal sa simbahan. Sisirain nila simbahan. So I said, okay, Lord, bye-bye. Those runaway disciples, I let them go. I let them go. Yung iba po nagpaalam sa akin ng formal, umalis, ayaw nila G12. Okay, you can go. I bless them. Yun, mga matino nangyari sa buhay. Pero yung mga nagre-rebelde, nothing happens. Naintindihan nyo, mga kapatid? Do not be a runaway disciple. Sabi mo nga sa katabi mo, do not be a runaway disciples. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino po may natutunan sa gabing ito? Okay, now, dito ako magwawakas. Submission to system, process. Okay? Yung system, process at standard, this is the most important. You just need to submit to that. Amen. Sino dito willing mag-submit sa standard ni pastor? Kami na mga pastor, hindi naman kami kapritsoso eh. Tinitingnan lang namin yung Bible. Ay, dapat pala nag-win ng soul. O sasabihin, ito standard natin, mag-win ng soul. Teka muna, sandali lang ha. Ay, may make disciple pa pala. O dapat mag-win ka, tsaka mag-make disciple. Oh, yan. Sandali. Uy, dapat pala. If any man is in Christ, he is a new creation. Behold, all things past and the new has come. Oh, dapat pala yung mga luma mong buhay, wala na. Dapat bago na lang. Yun lang naman ang standard namin eh. Pinapakita yung mga luma, huwag yung luma, dapat yung bago. Ba't ka nagagalit? Kasi yun ang sinasabi ng Bible, yun ang standard. People rebel against when the pastor tells, hey, come on, don't live up the old life. You have a new spirit. You have a new life. The Lord has changed you. Do it. Si pastor, bakit kaya ako nalala? Yung mga babae, sabi mo sa kanya, huwag ka mag-asawa ng, huwag ka manliligaw ng mga unbeliever. Yung mga lalaki, huwag ka manliligaw ng unbeliever. Babae, huwag ka manliligaw. Nagagalit. Pati ba naman puso ko, papakialaman pa ng church? Dapat pagdating sa love life, kanya-kanya na to. Di ba? Sa church namin, may standard. Pag estudyante ka, bawal mag-boyfriend, mag-girlfriend. Sa church namin, pag leader ka sa campus, nagsasa-leader ka, hindi pwede mag-boyfriend, girlfriend. Pag nalaman ko nag-boyfriend, girlfriend, tatanggalin ko sa leadership. Pero sa amin, may exempted. Pag pangit, pwede mag-girlfriend. Yun ang maganda sa amin. Pag pangit, kahit grade 6 ka pala, mag-boyfriend ka na. Kawawa ka naman, pangit ka eh. Baka wala ka nang makuha, yun na lang ang chance mo. I support you. Kung ano? Pangit. Hindi ka naman siguro pangit. Sino ito yung pangit? Alam niyo kung sino pangit dito? Yung mga may boyfriend ha, yun ang mga pangit. Hindi makapaghintay eh. Hindi alam yung standard, hindi alam yung process, hindi alam yung system. Sa amin. Kaya yung mga may boyfriend dito na bata, ang tingin ko sa'yo pangit. Ang pangit niya, bakit nagmamadali eh? Dahil kung maganda ka, sasabihin mo, ba't ako magmamadali? Sa ganda ko na to. Kaya dito, yung mga walang boyfriend tsaka girlfriend, yan ang malalaki ang pag-asa kay Lord. Grabe, mukhang may nagbe-break ngayong gabi na to. System and standard, di ba? Tama?
Hindi ka patutugtugin kung masama ugali mo. Eh, saan ka naman nakakita? Nagpa-practice yung mga musisyo, nag-aaway-away. Sabi ko, paano ko mag-worship bukas? Halos magmurahan na kayo. Bakit? Walang character of Christ, walang standard. Tama po ba? Yung worship leader, di ba? Eh, paano kung walang standard? Paano kaya simba walang standard, no? Yung everybody was doing whatever what is right in their eyes. Ano kaya mangyayari sa simbahan natin? Kaya normal po sa simbahan, yung system, yung process at standard. Pag nilagay na to sa simbahan, ito ang mag-aayos ng simbahan. Kaya lang, ito yung magmumulat sa mga rebelde. Okay? Ito po yung magbibigay ng challenge sa mga rebellious spirit. Pag ikaw rebelde, you don't like process, you would like to submit to the system, and you don't even like the standard. Tuwing sisitahin ka, akala mo kalabang ka ng mundo, parang pinagtutulong-tulungan ka. No, you're just a rebel. Amen. But if you just obey and submit, you will not have a problem. In fact, that's for you. Tama? It's for your own good. Why not? Tama po ba? Sino rito yung runaway disciples? Meron ba dito? Sana wala na pong ganyan. Amen. Taas yung kamay mula sa gabing ito, I will love the standard of my pastor. Hallelujah. Sino rito magsabi, I will love the system of my pastor. And I will love the process of my pastor. Now, pag ginawa niyo, ito gawin niyo, tulungan niyo si pastor na i-promote yan. Pag may lumalapit sa inyo at nagsasalita ng negative, sabi mo sa kanya, patayo mo na sumunod sa standard. Patayo mo pa sumama na lang sa process. Huwag ka nang lumaban. Eh, yun ang pastor yun eh, sumunod na lang tayo. Tama po ba? And then, pag nagsalita, tinan mo one day, magra-run away disciple ka. Diba? Just simply obey and submit. No more problem. Amen? Yung mga process po na ginagawa namin sa simbahan, standard po kasi ng Panginoon yan. Gusto po namin kayo, huwag yung manatiling nandyan sa standard na yan. Gusto namin umangat ang standard ninyo. Every time you see somebody try to rebel, kausapin nyo na kagad, kapatid, dali ka. Alam mo, wag naman ikaw sana maging susi ng kaguluhan sa simbahan. Ha? Baka ma-unlock mo eh. Diba? Alam mo, may pagka-Houdini ka, alam ko eh. Kaya mong buksan ng lahat eh. Pero sana magdalawang isip ka. No? Sa totoo lang, may mga kaibigan tayong negative sa pastor, negative sa leaders. Minsan may mga friend ka, minsan kamag-anak mo, why don't you one day stood up and tell them, hey, stop doing that. Learn how to submit. Learn how to obey. It's good for you. Amen. Mag-testify kayo. Alam mo, ganyan din ako. Rebelde din ako. Tumatakbo din ako. Kailan tuwing takbo ko, hindi ko alam saan ako pupunta. Di ba? At pag takbo ko, napapaupo na lang ako. Nasa disyerto na pala ako. And doon ang mga scorpions, and doon ang mga snakes. Samantalang doon sa bahay ni Sarah. May lampin pa ako. Di ba? Ba't ako magre-rebel? Samantalang lahat ng blessing na doon. Tama? Tama po ba? Do not forget that the blessing is in the house. You go out of the house, you are on your own. Amen. May natutunan ba tayo? Sino nito isusurrender ng iyong spirit of rebellion? Dito ako magwawakas. Bakit kayo dinala rito ng Panginoon? Your God-given leader comes from the heart of God. Whether you like it or not, that person was chosen by God for you. Probably you don't like it, but God knows it. Amen? Sometimes sabi nyo, ang pastor nyo, parang hindi ko gusto pastor ko. Eh, hindi kasi mahalaga kung gusto mo yan. Ang mahalaga, yan ang gusto ng Diyos para sa'yo. That's the most important. Amen. Tama po ba? Now, if you don't like your pastor, you are telling God, I don't like you, Lord. I don't like your decision. How come He is the pastor for my life? The day you say that to God, you're saying you know better than God. And that's bad. Amen. What you need to do right now is to believe on God that your pastor is the right person for you. Amen. You just need to follow and obey, submit to your leaders, and that's how the Lord will bless your life. Amen. Sino po rito mamahalin niyo ang pastor ninyo ng dalisay? Ha? Amen. Mamaya, ilibre niyo yan, ha? Amen. Tama po ba? Kahit man lang Jollibee French fries, di ba?
Sino sa inyo mamahalin yung patuloy ang inyong mga pastors? Ha? How many of you are so proud of your pastor? Alam mo, kahit ganyan yung pastor namin, iba yan. Pinagtsagaan ako niyan. Tama? Yung ibang pastor nyo, nakalbo na lang sa inyo, di ba? Yung iba, tumanda na sa inyo. But look at him. He's still there, working hard for you. Minsan walang sweldo, he's still working hard for you. Sometimes lahat kayo, di ba? Lahat kayo kumakain ng pork chop, siya ketchup, okay lang din. Di ba? Okay lang. Ganyan katindi ang mga pastor niya. Di ba? Tama po ba, mga kapatid? Yung mga pastor niyo, hindi naman niya naghahanap ng malaking sweldo. Ang hinahanap lang niyan, totoong pagmamahal. Because they need more love. Because yung pastor niyo, ako, hindi biro trabaho magpastor. Kaya nga isa lang ang prayer ko pag may nagagalit sa akin, Lord, please, gawin mo siyang pastor. Yun lang ang prayer ko. What a nice prayer, amen. Lord, para matikman niya yung sinasabi niya, amen. Ipainom mo, Lord, yung gamot na gusto niya. Amen. If you don't like your pastor, be a pastor. Because only pastor can understand. Hindi nyo naintindihan eh. Ba't tayo ma-pastor? Hindi biro buhay ng pastor nyo. Kinakabahan din yan, walang pampaaral. Kinakabahan din yan, walang pampa-enroll ng anak. Oh, I love this pastor. Nakita ko po yung tiyagaan ng mga pastor. Yung iba sa inyo, kilala ko kasi yung mga pastor nyo eh. Nakita ko po yung tiyagaan nila, nag-struggle sa family, nag-struggle sa mga leaders. Pero labis ako nagtataka, hindi sila sumusuko. Hindi. Tinitira na sila, pero yuyuko lang. Lalaban pa rin, gagawa pa rin, no? Kaya sabi ko, mapalad kayo, may pastor kayong ganun. No? That's why it's unfair to those people na ginagano natin. Remember this, those pastors in your life, basahin niyo po yun sa sa Revelations. They are equivalent to an angel to your life. Hindi nyo lang nakikita. Ang pastor, angels of your life yun. Sila po ang anghel ng buhay nyo. You miss the truth, you miss everything in your life. Amen? Because whether you like it or not, your destiny is connected to your leaders. You cannot reach your destiny without the leadership of your leaders. No way. You cannot. I tell you, you cannot go to your destiny without the direction and the leadership of your leaders. Kaya tayo po mga Kristiyanong may pastor, magpasalamat tayo doon sa mga pastor natin. Doon sa kanyang asawa, doon sa mga cell leaders nyo. Naku, ipagpasalamat nyo sa Diyos yan. At habang nandyan siya, kalingain nyo. Amen? Huwag naman sanang yung nakahiga na sa ataul yung pastor nyo. Sa kanyo sasabihin, Pastor, I love you. Sana noon pa nung buhay. Amen? Yung iba pa, sa mamaloob ko, dahil may isang pastor nasa ospital, matay na, inatake sa puso, naka-oxygen, tapos naka-ganon. Yung mga members nagpuntahan, may dalang ubas, may dalang mansanas, halos ibalibag ko eh. Sabi ko, kailan ka huling nagdala ng mansanas sa pastor? Ay, ngayon lang, pastor, dahil naalala ko may sakit eh. Gusto kong pagalitan. Sabi ko, sana nung malakas, saka mo dinala yan. Hindi mo hindi makakain yan eh. O, tinan mo. Dala kang ubas. Paano niya kakainin? Ang lalaki ng orange, ang sarap niyan. Pero hindi niya makakain eh. Yung nakahiga eh, may oxygen, nakaganon oh. Diba? Ganon tayo magmahal eh. Amen? Nung malakas kumain, ayaw niyong pakainin. Nung mamamatay na, hindi makakain, kain ka, pastor. Ang pastor niyo, lalakas o, pakainin niyo. Regaluhan nyo ng masasarap. Tama po ba? O hintayin na lang natin nakarating sa ospital. Saka natin ipadama sa kanya yung ating taus-pusong pagmamahal. Pastor, kain ka. Bira. Nakaka-insulto, mga kapatid. Tama po ba? Amen? Talagang dapat sabi ko, Lord, malayo pang dapat naming malaman patungkol sa pagmamahal sa mga leaders namin. No wonder the spirit of rebellion is rampant in the church. They don't know how to love their leaders. Pero kung matututunan nyo lang, I tell you, it's good to love our leaders. Magiging masaya buhay ninyo. Amen?
Tama po ba? Ulitin ko. Nasa inyo yan. Kanya-kanya kayo ng pastor. But I want you to show your love and respect and honor to your pastor. Amen? Tama po ba? Andito ba yung mga pastor ninyo? Bago nyo sila lapitan, pwede ba ipanalangin natin sila? Amen. I want you to bow your head. Father, we thank you that tonight you help us to understand the truth. That in the church, submission is necessary, Lord. Love and respect to our leaders are so important. Lord, today uproot every spirit of rebellion in our hearts, Lord. Lord, we should never despise our leaders, Lord. We should love them and honor them. Lord, sa hapon pong ito, thank you because you are here, Lord, changing and touching our hearts so that we may know how to live, we may know how to respect and honor our leaders. And tonight, Lord, thank you for renewing our hearts, that we could live in harmony with our leaders, Lord. We could live with our leaders so that we could serve with them, so that their life would be more easy because we love them. Today, let there be freedom from the spirit of rebellion, Lord. We surrender every spirit of rebellion, Lord. We cast out this demonic spirit from every church, Lord. The spirit of rebellion, God, we rebuke this, Lord. And we let loose the spirit of submission in our midst, Lord. That love will take care of everything, Lord. Pagpalain mo po ang bawat lalaki at babaeng narito ngayon na sumusuko sa iyong banal na kasulatan. Na ang mga leaders ay aming igagalang at mamahalin at irerespeto, Panginoon. Tonight, thank you for our leaders, Lord. Bless them. We give you praise and glory, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.